Magandang araw mga kalay. Alam niyo naman po, ako ang Adman ay isang manghihilot. At ang video ito ay ating reaction patungkol sa ginawang reaction or opinion ni Doc AJ ng Medical Asia Channel. What can you say about hilot? Hilot, it's one of the words that whenever we hear it as doctors, we get kinda annoyed already because Nakakalungkot naman, Doc, na isipin na sa introduction mo pa lang sa iyong statement ay annoyed ka kaagad sa amin bilang isang manghilot. Pero bakit nga ba? Bakit ka nga ba annoyed sa amin? Hindi naman kami threat sa iyo. because the thing about hilot is a lot of people resort to it first before consulting a doctor whenever they have an injury or Doc, hindi niyo po masisisi ang mga Pilipino kung bakit sa hilot muna sila pumupunta dahil bago pa kayo dumating sa ating bansa, sa Pilipinas, manghihilot na po ang aming mga manggagamot. Ito ay nakasanayan na ng pamilya, generations na nakaralaan. At ang pagdating ninyo, noong dumating din ang mga Kastila. So, ang kasanayan ng mga Pilipino ay nasa hilot at hindi sa mga medical doctor. Kaya unawain nyo, huwag kayong magagalit sa amin. So kung gusto nyong makilala kayo, ay lumapit kayo sa taong bayan, sa liblib na lugar. At ipakilala nyo na kayo ay manggagamot. And what happens is because they consulted the hilot first, the hilot manipulates that area where the injury occurred. And when they come to us because of some complications, it's already a little too late when it comes. Sang-ayon ako sa inyo, Doc, na meron nga talagang manghihilot na nagmamanipulate agad, kaya nagkakaroon ng komplikasyon. Pero, yung sinabing mong it's little too late, siguro hindi naman kasalanan yun ng pasyente na maging late. Dahil kasi unang-una, napakalayo din ng mga hospital sa mga liblib na lugar. O kung hindi man, kung nandito kayo sa bayan or sa city, sa lungsod, bago magamot ang isang pasyente, kailangan mo nang pumila ng napakahaba. So, sistema ng medical system or medical healthcare delivery system ang dapat nating sisihin at hindi sa hilot. Dahil kasi kami sa hilot, kami ay primary healthcare provider. Kami yung nasa baba at kami yung unang nalalapitan. At kayo, kailan pang pumunta ang pasyente sa hospital bago pa kayo makuha or magamot ang mga pasyente, no? Kailangan magpa-appointment at hindi kayo available all the time. When it comes to fractures, I've had patients before who underwent hilot first and they come to me and their fracture is fully displaced already. Oh, no. When in fact it could have been avoided, those significant displacements, and it's going to be harder and more expensive to treat in the long run. So please don't go to hilot first. Consult a rehab specialist or a sports specialist or a PT before, or don't even consider hilot. So no to hilot. That's what Doc AJ suggests. Tamang kaalaman at impormasyon ang kailangan ng bawat manghihilot. Sumasang-ayon po ako sa inyo na meron talaga manghihilot na dahil sa kanyang kagustuhang makatulong ay ginagawa niya ang kanyang pamamaraan. At ito naman siguro ang challenge ng Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare na bigyan ng tamang pagsasanay ang mga maghihilot upang i-manage ang mga ganitong bagay. Kasi ang sinasabi nila na ang hilot ay sa orthopedic lang, no? Pero yung fracture ay meron na rin po tayong pamamaraan ng pagsasaayos ng mga pilay-bali. At ang taong marunong at dalubhasa ay hindi kailanman ipapahamak ang kanyang pasyente. Pero ang sinasabi mo, Doc, na no to hilot, tila yata tumataliwas kayo at linalabanan nyo ang batas na nagtatalaga ng hilot sa aming bansa. At bago pa kayo dumating ay may manghihilot na.